Mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ano po tumayo at buklatin natin ang ating mga Bible sa Deuteronomy chapter 14. Balikan po natin basahin. Say amen po pag nakita na po. Amen? 1:4. Deuteronomy chapter 1:4, 14 po. Say amen po pag nakita na. Okay, let's read. Hear the children of the Lord your God. You shall not cut yourselves or make any boldness between your eyes for the dead. Thou shalt not eat any abominable thing. The hart and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the vigar, and the wild ox, and the camel. Nevertheless, these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof, as the camel, and the hare, and the coney, for they chew the cud, but divide not the hoof, therefore they are unclean unto you. These ye shall eat, of all that are in the waters, all that have fins and scales shall ye eat. Of all clean birds ye shall eat. The flea, the kite, the vulture after his kind, and the owl and the night hawk, and the cockerel, all after his kind. And the pelican, and the gier eagle, and the cormorant. And every creeping thing that flieth is unclean unto you, they shall not be eaten. Ye shall not eat of anything that dieth of itself. Thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it, or thou mayest sell it unto an alien, for thou art an holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seat a kid in his mother's milk. Thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, of thy wine, and of thy oil, and the firstlings of thy herds, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God always. Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose. And the Levite that is within the gates, thou shalt not forsake him, for he hath no part nor inheritance with thee. And the Levite, because he had no part nor inheritance with thee,
and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come and shall eat and be satisfied. But the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest. Tumaw po tayo sa John chapter 1. Ayan, sige mo po pag nakita na po. Let's read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through whom might believe. That was a true light, which lighted every man that cometh into the world. He came on his own, and his own deceived him not. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? And they asked him, What then? Art thou Elias? And he said, Say it, I am not. Art thou the prophet? And he answered, No. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of God, as said the prophet Isaiah. They asked him and said unto him, Why baptize thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither the prophet? John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth one whom ye know not. He it is, who coming after me is prepared before me, whose shoes latchet I am not worthy to unloose. The next day John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore I come baptizing with water. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Again, the next day, after John stood and two of his disciples, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. He said unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour.
first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. The day following, Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and said unto him, Follow me. Philip findeth Nathanael, and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Altogether, and he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Tumawag po tayo sa ating pledges, pangunahan natin Brother G. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po dumako sa pledges. Pledge to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide each word into my heart, that I might not sin against God. Pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior, for whose kingdom would stand one Savior, crucified, buried, risen, and will come again with life and liberty for all who believe. Please remain standing. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Connected.
Yun, mawin po tayo sa ating Panginoon. Masigla. Pwede po natin. Count your blessings. Okay, let's wait natin. First stanza. Ready? Sing. And upon life's billows you were tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Are you ever burdened with a load of care? That's the crossing heavy you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly. And you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you is well untold. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga pagkakaloob sa atin ng biyaya and blessings. You are blessed. Awitin po natin ang ating susunod. Awitin. He gives me singing. Ito na pong kagalakan at ating mga puso. He gives me singing. First stanza. Ready? Sing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Hear that I am with thee, please
It is small, child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to him I owe. Sin that left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now in thee I find thy power and thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus gave it all to him I owe. Sin that left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I standing incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Mahal na po tayo mo po. Ako ay mas lalo lumapit sa ating Panginoon, where we found our joy and peace. Ito pa natin, first Thessalonians. Jesus, hear me near the cross, where all precious mountain, free to all the healing stream.
comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their steps to take. Thanks for home and thanks for fireside. Thanks for hope and sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for every peace within. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks for all eternity. Light of the world is Jesus. In verse 10, ready? The whole world was lost in the darkness of sin. The light of the world is Jesus. The sunshine after day, His glory shone. The light of the world is Jesus. Come to the light, He's shining for thee. Simply the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Happy you in Jesus abide. The light of the world is Jesus. We walk in the light and we follow our guide. The light of the world is Jesus. Come to the light, He's shining for thee. Sweetly the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Beyond the sunlight in heaven we're told, the light of the world is Jesus. That is the light in the city of gold. The light of the world is Jesus. Come to the light, He's shining for thee. Simply the light has dawned upon me. Once I was blind, but now I can see. The light of the world is Jesus. Disconnected. Connected.
Disconnected. Tumatot po sa bansa na puri ng Panginoon sa biyaya na kalusugan. Salamat sa pagdalangin niyo po. Paano ko yung talagang itigil yung ano eh. Yung sakit na katawan. Kagabi, siguro, Wednesday night, nagsimula. Yung taas na sakit sa katawan. So, rinukontra-kontra ko lang. Natataka ko, 2 to 3 days lang. Wala na. Ngayon kahapon, 38 lang na. Parang, yung mabuti na kagabi na suod. Kung nung Thursday nga, pag-suod ko siguro, yan. Tumandagagay ka pa, no? Yung ano. Ayun, si Gracel naman, naglinis na ng konti. May allergy kasi yan lagi. Naglinis na ng konti, nagkasakit. No? Hindi nakatulog kagabi. Alas 4 ng madaling araw, nakatok kami. Takbo sa emergency, hindi na raw kaya. Sakit na yung dito sa sipon yata. Yan ang mahirap lang may allergy. Mas masakitin, mas prone. Mabira magkasakit. Pero pag tinamaan naman taga, matindi. Kaya, hindi na ko lang yata rito matibay-tibay sa atin, ano? 75 eh. Nakapunta pa ng Bicol yan. Balik-balik yan. Dami pa big-big yan.
Lalo na nung panahon na talaga yung mga apo niya. Ilan yun na yung kasama niyo, no? Mula Bicol. Kayo lang may dala, no? Wala kayong kasama tanda. Puro bata pa sila nun, ah. Pero, grabe. Sabi niya, ito yung kasama niya mga bata, yung sinahan na. Wala. Sino ba pinakamatanda naman ba? Si Vivian? Si Vanessa, no? 24. Ba? 24 ka, 25 si Vanessa. So, ano rin eh, kailangan vitamin niya, may secret power niya, silver. Ayan. Centrum silver. Nakabili pa ba kayo na? Hindi na. Meron naman. Maganda lang yung silver. Hindi ka ba nagsisentrum? 50, meron na eh, di ba? Mga 50 pesos pwede. What? Pero meron pong meron pang maganda raw siya. Pero the best pa rin mo talaga, the best pa rin taga pagkain. Sabi nga ni Socrates, di ba? Let your food be your medicine, and your medicine be your food. Hindi mo tayo pwedeng mabuhay sa vitamin, sa gamot, pero pang emergency lang yan. Pag na-opera ka, emergency, kailangan yan. Pero pag talaga yung araw-araw magpapalakas sa'yo, ay yung pagkain na sustansya. Yung generasyon na ito ng kabataan, wala nang sustansya at pagkain na puro lasong. Puro GMO, puro gamot. Puro artificial, puro plastic. Itlog na, grabe yung itlog, nakita niyo ba yun? May factory na ng itlog, nakita ko video sa, kaya na ba yun? Grabe, ang factory na talaga ng itlog. Po? Ginagamit ko sa paso. Grabe, bagay, manok natin, luto na rin sa gamot ya, pero kasi, kaya katawan ng panahon ng taga, no? Ang gamit yung biya ko, mapakatawan niya, yung mga kasi nga, yung pagkain nila din tapos pagpad sila. Yung kamataan ngayon, pagkain laso na, tapos gadget lang lagi nakaupo sa bahay. Yun. Yan ang delikado sa mga kabataan. Puro gadget. Kaya kailangan galaw-galaw, papawis ng konti. Sa bahay, gagalaw-galaw kayo, kukuha kayo ng walis. Papawis. Kailangan ng pawis. Tulungan nyo ang inyong, hindi nyo tulong lang sa magulang nyo. Ang totoo lang, tinutulungan nyo yung sarili nyo maging malakas. Kasi, sabi ko sa mga anak whether you like it or not, salamat, bibigyan pa tayo ng 50, 60, 70 na malakas sa katawan. But the reality is, hindi talaga kami palakas. Parents are not, di ba, yung sabi mo nakaraan, ang katawan natin ay pahina. Pahina po talaga ng pahina. Diba? So, although merong mga, sabi nga, 110, 80, Amerika, kasi iba yung klima nila ron kahit pa paano, pagkain pa nila, maliban lang yung kinakain nila ay puro, kita nyo nga yung mga nilatan na, mga spam. Sarap yung spam. Si Kuya Allen. Sa spam, di ba? Oo. Pero hindi niya alam kung saan nangyari yung spam na yun. Oo. Hindi niya na alam kung saan nangyari yung spam yun sa Amerika. Pero masarap ang spam. Magkano yun? 200? Mr. Raidi, magkano yung spam? 200? 290. Ito, lagi mo si spam. Wala ba? So, the best pa rin yung mga malapit tayo sa palengke, malapit tayo sa gulayan, pagmura-gulay. Tulad yan, mura yung sampalok, 50 pesos ang kilong sampalok. Tapos hindi ko yung sabaw ng sinigang na bangus Ano sabaw? Hindi yung binigay sa akin, yung nakala papawi. Hindi na kumain sila. Ay, pagkit mo ngayon, may mga sangkol pa pala, hindi binigay sa akin. Ayun ang gusto ko. Sabi mga kabataan niyo, ayaw nila na ganyan.
Gusto nila ano? Sugar. Sugar. Ha? Puro sugar pa, honey, guys. Iba yung masakit. Sugar. Yung ano, puro sugar. Ano yun? Yung mga iniinom nyo, kinakain nyo, puro sugar. Eh, what is sugar? Cancer po yun. Kanin, sugar. Tinapay, sugar. Spaghetti, sugar. Pancit, sugar yan. Napahandi, sugar. Milk tea. Chocolate natin. Lahat yan, sugar yan. Yan po, sa ating mga Bible. Isang oras, pagkatapos ito, tulong-tulong po tayong konting preparasyon doon sa, sa Mayorson. So, pala ating mga Bible, in the book of John chapter 3. Ito po, tayo po tayong lahat. Ito yung nahanap kong pawis kahapon eh. Kaya lang, iba pa rin yung nanginginig-inig pa yung tuhod ko. Kung hindi ko talaga kaya, sabi ko, bahala na. Yung Friday, nakapula ako, kaya nakapagturo pa ako. Sabi ko, kung hindi talaga kakayanin, bahala na kayo. Okay, John chapter 3 po. So, natin, John chapter 3. Ito po, basahin po natin. Ilang talata lang. John chapter 3, verse, simulan po natin, 14. 14 hanggang verse 21. John 3:14 to 21. Kung nakita niyo na po, salita po tayo. Sabay-sabay sa verse 21. John chapter 3, verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. 21. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Pagpalaan niyo po, O Diyos Ama, ang mga salita, pagpapahayag ng mga katotohanan sa tulong palagi ng banal ng Espiritu. Kami ay maliwanagan, maunawaan namin, mag-usap po sa amin sa palagitan namin. At patuloy po ay makita namin lagi ang katakilang ng Panginoon Jesus sa aming buhay. Lagi kami nagpasalamat, lagi ka namin nagpapalihan, lagi kami, Panginoon, ay help us, Lord, transform us to be like you. Tulungan niyo kami na katulad ng nilarawan niyo, Panginoon, ang asin at ilaw ng sanlibutan ito, na they have the power to change the environment, to influence the environment. And we have the season, yung lasa, ang sarap ng buhay, yung alat, yung kabuluhan ng buhay, at liwanag, gabay, at ubay sa buhay namin ito dahil po sa iyo. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan, kaya ang sa iyo ay lumalakad na po sa liwanag ng mga kalooban niyo. Nung nakatinuturuan niyo kayo magpasakop, magpakumbaba, laging magbalang ng puso, na huwag niyong hahayaan
Hindi pong hayaan lagi ang mga miyembro ng Reading Life na maging, as you bless them materially, ay lagi huwag sila makakalimot na lahat kami ay mga taong nakatapak pa rin ng paa sa lupa. At binigyan niyo kami ng napakaraming material na bagay para lang maging maayos ang buhay namin sa mundo ito. At mag-reflect ang kadakilaan niyo sa aming buhay. At huwag kami makalimot, Panginoon, na hindi namin kailangan ng glory ng mundo ito. Hindi kailangan kami ay maging mayabang. Hindi kailangan kami makalimot na makilala namin meron kaming Diyos sa buhay namin nagpapala at hindi kami kailanman magiging Diyos sa mundo ito. Luwan niyo kami lagi maging tama ang puso namin, hindi sa dakila ka, Panginoon, dahil ikaw mismo na Diyos anak. Dakila ang inyong halimbawa sa amin sa pagkakataon tao, sa pagpapakumbaba, sa pagiging masunurin, sa pagsasakripisyo nyo, para sa kaligtasan ng buong mundo. Lalo na po ng mga nagtiwala sa inyo. Yung palang Panginoon, sapat na para kami ay maging alipin nyo ng kalooban. Lagi kami maging nalambot ang puso at patuloy po na makakalimot ang mga anak nyo, lalo pagsabi. At habagan nyo ang mga nakakalimot pagsabi nyo. At kung sila'y nalulunod sa material, alam po namin, hindi na po ito tama. Pagpalaan nyo sa ita nyo, kasabi nyo kami, sa umagal ko, kung minsan, pagpalaan nyo ang gawain mo ng hapon, sa pag-iisip pa nyo, ito yung mga speaker ng Pastor Diyos, dala ka po ng mga kaluluwa, at kung inyo po yung aming person, ng kaluluwa o higit pa, para po magpala, Panginoon, sa mga kaluluwang inibitahan namin at nilalapitan niyo po, Panginoon, mamaya. At abutin niyo, gusto ko ba sa masayang pagkakapit ng mga may tunay po na maniwanagan at makatanggap ng tunay na kaligtasan, kapayapaan at kagalakan para ng kalbalyo. Palayan niyo po sa ita niyo, usapin niyo kami sa umaga ko, ipayanda natin pa sa kami sa umaga ko, kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po mga Panginoon sa Bagamat ang Panginoon ay talagang nagtatag ng totoong church sa Bible. At sa panahon natin ito, nakadito sa religion. Sinabi natin church ngayon, ang kaisipan ng tao, malakihan, paramihan ng miyembro, mas malaki ang simbahan, mas marami ang miyembro, tapos pag ang miyembro ay presidente, general, gobernador, abogado, pag yung mga miyembro ay gano'n, ibig sabihin sila ang tunay ng church. Pag huwag magkakamali, titigan niyo po, pag-aralan niyo ang Bible. Meron bang miyembro ang Panginoon na presidente, o gobernador, o mayor, sa church na iniwan niya sa lupa? Mapapansin niyo, wala siyang halos makapangyarihang leader na naging miyembro. Meron na si Nicodemus in the book of Acts. Diba? Pero makita natin dyan, kung saan mapapansin natin sa Bible, bagamat ang kaligtasan ng Panginoon at ang goal ay abutin ng Panginoon ang kaligtasan sa lahat. Pero mas mapalad po ang mga taong tingin ng mundo ay mababang uri, mahirap, parang mga walang kwenta. Tulad nila Pedro, nila James, Peter, James dyan, mga mangingisda. Di ba?
Si Matthew lang ang tax collector doon na medyo siguro maganda-ganda ang position. Ano? Pero BIR corrupt, kumbaga, ang tingin. Sa AU siya, medyo mayaman niya. Pero still, BIR corrupt, kumbaga. Tax collector niya. Diba? Kung meron man parang matino-tinong miyembro lang that time na naligtas is hindi ko demo. Parisi. Kaya edukado, religyoso, may makapangyarihan, kagalang-galang, pero natagpuan niya sarili niya, kailangan pala niya sa Kristo. Pag ang pananaw natin sa church ay ang church ay simba ka lang ng linggo, uwi, ala na. Monday to Saturday, parang ano saysay ng pagiging Kristyano natin. Wala kang sisimba dyan sa Living Light Baptist Alliance. Doon sa pag-asa ng pag-yan. Pero mabigat niya ang Panginoon, pinakita niya ang pagmamahal niya at kaligtasan para sa lahat. Inabot niya ang lahat. Kaya nakita natin, ang layunin ng buhay na ho natin ngayon, iikot ko talaga sa Panginoon. Ang buhay natin ngayon, hindi na natin pag-aaral. Hindi na talaga tayo ang magdidesisyon. Lalo pag Sunday. Hindi na po talaga tayo ang masusunod sa gusto natin. Nung hindi tayo, wala tayo sa baptist. Laya tayo, di ba? Ganun ang Katoliko eh. Magsimba ka o hindi eh. Di ba? Mabuhay ka sa bisyo o hindi eh. Di ba? Ganun eh. Ganun ang buhay natin, no? Walang mga bawal-bawal. Actually, may bawal isa, pero walang bawal-bawal. Kaya ayaw ko dyan sa baptist, maraming bawal. Yun ang tingin nila kasi. Yun ang naiintindihan, maraming bawal. Kasi nga, ang nakikilala nila, hindi talaga ito totoong Isus ang Biblia. Now, bilang Baptist Christian, bilang mga Bible believing, bilang mga mga talaga tayo ay nag-aaral, binabasa ang Biblia, hindi lang ang goal natin dito ay maraming matutunan, maraming alam. Kundi, yung buhay natin, yung araw ng panahon, yung salita niya ay, ito ba ay binabago tayo araw-araw? Inaayos ba ang ating maling pag-iisip? Ano? Inaayos ba ang ating mga maling pananalita? Ano? Inaayos ba yung ating mga maling kilos? Kaya nga tutusin, hindi kayo dapat lagi sabihan pa so na mali ang ginagawa mo, sigilan niyo, teka, bisa, di ba? Parang dati nun eh. Isa, bulong-bulungan nila si Sir, pagka sila nagkakakwentuhan eh. Mahilig sila, no? Pagkalalapit pa. Nahiya kayo kay Pastor, marinig yung pinag-uusapan. Pero hindi nahiya sa Panginoon. Kaya maraming taong bulag hanggang ngayon eh. Kahit may Bible sila. Kasi alam niyo bakit? Meron na sila religion. Pero walang relasyon sa Panginoon. Dapat mabago na yung konsepto natin na Sunday Christian lang tayo. Tapos Monday to Saturday, ano buhay natin? Yes, hindi tayo perfect, maraming dapat mabago, pero ibig sabihin, kapag talagang nakilala mo ang Panginoon, yung totoong Kristo ng Bible, bukod sa masagana ang mga pagpapala, ang biyaya, makilala ang totoong Kristo na ito, totoong tagapagligtas. Ang totoo lang, maraming babaguhin sa ating pag-iisip. Maraming mababago.
At maraming magugulat, mamamaha sa paligid mo. Kasi, kumbaga, ang Panginoon parang magnet eh. Di ba? Parang magnet ang Panginoon eh. Na lahat ng mga baka, didikit at didikit sa Kanya. Kumbaga kung ang Panginoon ay magnet. So, yung pwersa at kapangyarihan na makilala natin ang Panginoon at mabago tayo, maliwanagan tayo, makita natin yung liwanag ng Panginoon ng kanyang salita, ng kanyang mga plano ng Ama. As we study the book of John, chapter by chapter, ay marami tayong matututunan. Dito lang sa book of John, napakarami. Sino ba ang Panginoon in the book of John? Sa paulit-ulit kong pagbabasa ng aklat na ito, dito sa Christ in every book, sino si Kristo sa bawat aklat. Pero dito pala sa book of John, sa bawat chapter, napakarami ng katangian para makilala mo sino itong totoong Kristo ito. At pag talagang ikaw ay uhaw sa tunay na Diyos, sa tunay na relasyon sa Panginoon, sa salita niya, mabasahin mo ang Bible at mabubusog ka at mababago ang iyong kaisipan. Mababago ang pananaw mo sa mundong ito, mababago ang pananaw mo sa future, at ang paghahanda mo hindi lang puro panlupa. Ang pangarap mo hindi lang puro panlupa. Hindi puro temporary lang. Dahil ang pangarap ng Diyos sa atin, eternal. Kaya, isa, di ba, malungkot yun eh. Pero inihanda sa atin ng Panginoon, perfectong pangako eh. Perfectong tiyak, sigurado, perfecto, na plano. Pero tingnan niyo yung mga prayer request mo. Magsulat kayo sa notebook. Hindi lang naman sinasabi ko, puro pera, puro bahay. Pero kasama niyo. Pero kung tingnan niyo po yung mga prayer request mo. At tingnan niyo yung haba o iksi ng panalangin. Kasi the more you know the Lord Jesus Christ, the more you know His purpose, yung purpose niya, yung purpose na bakit tayo nilikha, bakit tayo niligtas, no? At ano pa ang dahilan, bakit nandito po tayo sa lupa, ba't di pa siya bumabalik, o babalik siya, for what? So, as we study the Bible, minsan, parang ano na nga lang natin. Wala, knowledge na lang. Lalo pa, may social media. Social media, ang dami. Dito nga ako, nakakapagod makinig yung episode namin. Daming magagaling na practice. Di ba naman, ay, hindi ako sa practice. Papasok, ano pa ako. Dito ako kay Joel Austin. Sabi ko siya, baka may nanonood pa ng mga member ng Joel Austin, no? Pastor sa Amerika ng biggest church in America. 50,000 yata ang membro, no? Sa mayamang simbahan sa Amerika. Joel Austin. Ang mensahe lang naman niya lagi, mahal kayo ng Diyos. Kahit kayo mga LGBT, mahal kayo ng Diyos. Baka pasok kayo sa lahat. Puro ganun, puro na. Walang impyerno. Walang judgment. Walang galit ng Diyos sa kasamaan at kasalanan ng tao. Puro positive. Kaya minsan, yan ang problema ng miyembro sumasagana sa pera eh. Diretsahan talaga ito. Masaktan kayo, kumasaktan. Minsan, mainam pa yung wala tayong milyon sa bangko eh. Kung pera na nahawakan eh. Alam yung bakit? Parang madali kayong pagalitan eh. Madali kayong turuan ng miyembro.
Pero tanong, kung makahawak ka ba ng milyon, ikaw ba ay marunong ka ba bang tumanggap ng koreksyon sa salita ng Diyos, koreksyon sa Panginoon, at koreksyon ng pastor mo? Diba? Kasi yung problema ng mga miyembro natin pag sumasagaan ng material. Lagi yan sa dali lang po, binabara lagi. Close kami yan, pero binabara lagi yan. Pero tsaka hindi na ganyan, hindi mo masusuwalan ng Diyos. Ha? Sabi mo, magsimparan, ganito yung open dito sa akin. Parang gusto ko, ganyan lang sitwasyon mo, Brad. Huwag ka na maging milyonaryo. Kasi kaysa maging milyonaryo ka, baka... Ha? May danger kasi. Kung magiging King Solomon ang buhay mo, diba? Sumagana ka nga materially, pero ang heart mo ay nagiging mayabang, hindi ang Diyos ang nabibigyan ng glory sa buhay mo, sa pamilya mo, in everything. Pag hindi na ang Diyos ang nabibigyan ng glory sa buhay natin, malungkot po yun. Yun yung series natin kay King Solomon, kaya sabi niya mismo siya naranasan eh. Reality yung buhay ko. Sabi niya, huwag niyo nang sundan yung buhay ko, mga kabataan. Hanapin niyo na siya. Wala pa kayo milyon, mga kabataan. Kasi mahalin niyo na ang Panginoon. Paglingkuran niyo na. Masarap yung pagpalain ka materially, magagamit ka ng Diyos. Marami kang matutulungan. Masarap na pag-ibig. Pero kung iyang kayamanan ang magiging mitya para mabulag tayo at hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos, malungkot po yun. Pinos ko na kagabi. Kaya, kung sabi ka, kung meron mang kagandahing panonood minsan sa social media, yung hirap na buhay sa nararanasan ng mga tao sa mundo nito. Tingnan niyo po yung yung Laguna. Diba? Maraming papi ng binabaha, di ba? Tapos, problema pa, ito nga, pumutok yung pagnanakaw sa flood control. Bilyon-bilyon, di ba? Nakakagalit naman talaga. Pero kahit na magalit ka, wala tayong karapatan murahin ang gobyerno. Kahit na makapal na ang mukha ng mga taong magnanakaw sa gobyerno, wala tayong karapatang murahin ng mga yan tulad ng ginawa. Alam niya kung sinasabi ko. Ha? Alam niyo? Si Piseral. Hindi ko napanood yun eh. Nakakita ko lang. Tapos, marami pa rin. Ang luto ng kanyang napakaganda pa naman ang influensya niya sa Pilipinas. Kaya mga bakla dito eh, talagang ang kasamaan ng tao. Dati kung kinahihiya, kinatatakutan pa eh. Ngayon hindi eh. Ang kasamaan ng tao ngayon eh, sikat pa eh. Ginagaya pa. Parang sa sabla. Pero sa religion lalo, mas mahirap eh. Diba, katulad sa senador na anak ng pastor. Ang pastor, ingat-ingat ko. Pati ako. Naging senador. Ngayon, tawag na sa kanya eh. Hindi nag-jaya eh. Diba? Joel Islaya. Kaya may problema ang mga reliyon. May mga nagpapanggap kasi
Pag hindi totoong pagsunod sa Panginoon, wala tayong perfectong leon, wala perfectong tao, leader ba ng miyembro. Pero yung tunay, binabago ng Panginoon. Ito pati ang naguna yung sinasabi doon, talking of kahirapan. So yung 2 buwan na sila, konti ulan lang, 2 buwan na sila, walang tigil ng ulan. Para katulad sa pangkat. Pero may mga lugar na kung saan, may mga tao kung saan ay yumaman sa pera, yumaman sa maling paraan, at hindi na natakot, hindi na konsensya. Kung ang mga Hudyo na nakita mismo ang kadakilaan ni Kristo ng anak na nagkatawang tao, Diyos anak. Pero bulag sila, hindi lahat nakakilala sa tunay na kadakilaan ni Kristo. Ganun din ngayon. Alam niyo, mapalad na nga lang tayo sa baptism. No? Mapalad na nga lang tayo. May Bible ka, talagang totoong Krisyano ka, totoong alagad ka ng Panginoon, babasahin mo yan. Hindi dahil inutusan ka ng pasto, kundi meron ka na ngayong pagmamahal sa Panginoon. Pag wala kang time, magbasa ng Bible, panuhin mo ang sarili. Agad ka pa talaga ako ng Panginoon. Baptize ka pa? Panuhin mo sa, agad ka pa talaga ako ng Panginoon. Yung kaligtasan dito. Pero ang resulta ng kaligtasan, totoong pagsunod. Totoong paglingkod. Diba? Kaya in the book of John chapter 1, makikita mo na agad yung kadakilaan ng anak ng Diyos. The glory of the Son of God. Ang Matthew, King of the Jews, Christ is sinimbolo ng lion as the King of the jungle, and Jesus as the King of the Jews, ang tema. Mark, the symbol of ox. Then, baka, sa ox, toro. Kasi sa Hudyo, yun ang ginagamit sa ating kalabaw. Sa kanila ox. No? Ginagamit sa pagsasaka. So ito ay nilalarawan ng ox na alipin ng bukid. Alipin ng mga magsasaka. Katuwang sa pagsasaka. Ganon nilarawan ng Panginoon in the book of Mark. A humble servant. Isang mapagkumbaba, hindi lang hari ng Hudyo, hindi lang anak ng Diyos, kundi isang mapagkumbabang alipin. Nagpaalipin talaga. Nagpagaling, no? Nagpagaling, naghugas ang paa. Talagang makita mo, larawan siya ng pagpapakumbaba. Nakila siya, pero wala siyang puwang sa kayabangan. Kaya nga, lagi natin tatandaan na ito, no? Huwag tayong pupurot ng kahit konting kayabangan. Anong gwapo meron ka, ganda, kayamanan, katalinuhan. Puro biyaya lang ng isang blessing mo. Para i-promote ka, para gamitin ka, para maging mabuti ka influensya sa mundo ito. Pero para sabihin mo, dahil sa ganda ko, talino ko, galing ko, abilidad ko, pambira, si Kristo nga, grabe na yung kanyang pagpapakumbaba, diba? Kaya, walang makakapantay sa kadakilaan ni Kristo. So, sino tayo ngayon para kumamot ng glorya ng Diyos, ng kadakilaan, diba? O magyabang.
na para sa hindi ako dapat gumagawa to, hindi dapat ako inutusan ng pastor ng ganito. Hindi ako dapat pinagagalitan ng pastor ng ganito. Hindi ko mo nagbibigay, okay na, hindi na hindi nagsisimba. Kaya hindi ba tayo naglilingkod? Sa pastor? Kapag sa pastor tayo naglilingkod lang, wala pwede na lang. Okay na yan. Bibigay ka lang. Masaya na ako. Buti pa yung isang pare na konsensya. Tapos ang lugar yung pare mo. Binigyan siya ng binigay sa kanya. Yung contractor yata. Kasi Alcantara. Si Alcantara ba nagbigay? Sa Bulacan. Binigyan ng basta binigyan Alam niya kasi, sumabog yung flood control Binigyan siya ng pick-up yata. Pick-up yung binigay. Sinuli. Nahiya siya. Nagbibilit ka pa doon sa pare. Nahiya. Hindi ka makakonsensya Galit mo yung ito, kakandahirap ang tao. Tapos ito Di baling maging bato, bakal ang puso natin sa problema sa buhay. Pagharap sa mga problema at pagsubok. Pero huwag maging bato at bakal ang puso natin sa kasalanan, sa pandaraya at mga tukso ng dyablo sa mundo nito. May mga membro dahil sa materialism, natutokso sila, hindi na magsimpating magpasakot sa Diyos. Mali yun, kasalanan yun. Hindi na nila nakikita na isang mabigat na kasalanan yun. Nasa 10 utos yun, hindi nagbago ang batas ng Diyos. That's why Jesus said, I came to fulfill the law and not to destroy the law. Why? Because alam niya, ang 10 Commandments, even the Jews, sabihin niya, walang makapulfill, walang makaperfect. All, there is none righteous, no not one, for all have sinned. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ibinigay niya para sundin. Pero ang Israel ay bagsak yan. Tapos tayo nagdaling ka sa biyay Diyos, hindi ka na magsisimba. Dapat pahinga tayo doon. Why? Kasi ang daan ng buhay natin. May mga tao ngayon, nag-iirap dyan sa flood control problem na yan. Yung mga pahabahan na yan. Nasa evacuation, nasa ganito. Tapos evacuation na rin, inaabot ng tubig, lipat na naman daw sila. Yung isa doon ay namatay na sa evacuation, isir lang yata, matanda na, 65 yata, kaya di pa. Sa hirap ng buhay. Ang totoo, mayaman ang bansa natin, ninanakaw lang. At alam niya bakit may problema rin ang bansa natin sa korupsyon ng mundo ito, pati sa gobyerno. Ako, aminin ko, isang problema natin, lalo tayong mga Baptist. Hindi natin inaabot ang gobyerno. Ito, Katoliko mga religion yan. Kung hindi Katoliko, INC. Hindi ko sinasabing mag-Baptist sila. Hindi, ang dito walang umaabot sa kanila. Pero isang Baptist na nagagamit, congressman, ang problema, may corruption din na babalitaan. Hindi ka malupot. Sister Heidi, tama po ba? Diba? Sayang opportunity, binigyan siya ng chance ng Diyos na maging congressman, councilor, matalino, magaling, pati mga anak, magaling. Pero, sad to say, hindi rin magandang testimony. Pananagutan niya sa Diyos yun, hindi ko nilaman yun. Kaya na kasi, nakikita nun yung chance, yung opportunity to share the gospel. Hindi na kasi ito sharing the gospel of Christ, the truth of Christ. Dapat yung truth ni Christ nagre-reflect sa buhay natin. At yun yung pinaka-mahirap na side ng buhay natin. Kaya dapat talaga, ang buhay natin ay nakadepende tayo sa Diyos araw-araw. Diba sa mga ko mapalad sila.
May mga magulang na maalalay sana sa hospital, wala nang sila ipanganak. So ngayon, like the sense na hindi kami palakas. Mahina kami. Hindi naman namin kailangan paalaga sa inyo. Ayaw din namin. Ibig ko sabihin sa mga anak ko, sabi ko, turuan yung alagaan ng sarili niyo. Huwag kayong maging dependent sa amin. And the best, you depend on God. You depend on the Lord. Pagdating sa good health, pagdating sa good health, biyaya ho ng Diyos yan. Lahat ho tayo. Lahat po yan ay biyaya ng Diyos. The glory of the Son of God. Jesus is introduced as the Word of God, the Creator with the Father, full of grace and truth. Isipin nyo, yan pa lang. Yung mga katangingan na sa chapter 1 pa lang, grabe naman. In Matthew, he is the King of the Jews. In Mark, he is the servant. In Luke, perfect man, Son of Man. Tunay na tao, nagutom, napagod, nauhaw, no? Hindi sa espiritu, nangihina rin naman. Ang kaibahan lang, hindi sa nagkasala tulad natin. But in the book of John, is the perfect Son of God. The only begotten Son of God. Ang tangi at bugtong na anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Naging kapatid tayo ng Panginoon dahil sa inampun tayo ng Ama. Dahil kay Kristo. Inampun tayo. No? Tayo naging anak dahil sa pag-ampun, dahil sa salvation. Pero si Kristo ay eternal Son of God. Wala pa ang lahat, magkasama na ang Ama, Anak at Espiritu. Dahil ang sabi niya sa John chapter 1, no? Andiyan na po ang salita sa creation pa lang. At ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. These are not just words. These are not just knowledge. These are not just truth. But this is eternal truth. Spiritual truth of the one na hindi pa ho natin nakikita literally. Mapalad niya pa sila Juan nun. At ang salita ay Diyos. Wala na ibang turi na Diyos. Sabi niya ng verse 2, magkasama sa sila ng Ama. Ang Panginoon Jesus at ang Ama ay magkasama na. Ang sabihin niya, existent. Co-existent, co-eternal, co-equal. Diba? Co-existent, co-eternal, co-equal. God in three persons. Father, Son, Holy Spirit. They are co-equal. Magkakapatay sila. Co-eternal. Pare-pareho silang nabubuhay ng walang hanggan, walang simula at walang katapusan. Co-existent. Sabi, magkakasama na sila. Simula pa. Wala pang anghel.
wala pang lahat. Nandun na po sila. Ano please. First, the Creator. All things were made by Jesus. And without Jesus was not anything made that was made. Lahat ng bagay daw nilikha ng Jesus. At kung wala siya, walang nalikha. Kaya mali ang evolusyon. Evolution was, ito po ang isang kasinungalingan ng diablo at ng tao. No? So, creator siya. Kaya tama yung sabi ni Solomon, remember now the Creator in the days of the youth. Bata ka pa, malakas ka pa, hanapin mo na ang Panginoon. Paglingkuran mo na. Ha? Wala ka pang milyon, maglingkod ka na. May milyon ka man, maglingkod ka pa rin. Diba? Kumbaga, pinagagaan ng Diyos yung buhay natin. Ano? Pinagagaan ng Diyos. Hindi, imagine yung mga tao naghihirap sa paligid natin ito. Paha. Pasok sa trabaho. Sa school. Pero isipin yung mga buhay nila. Pampanga, Laguna, yung mga area na mas evacuation. Mapapait kasi yung mga pusa ko. Pagkapapuno natin ang office. Mabuti lang at mabait si nanay, hindi niya kaya tiisin. Hindi pwede kasi tiisin. Kailangan taga-tatabunan ko. Mga kapatahan, magiging sayo dito Sabado, tulong-tulong, nakakalimutan na dati, tumutulong pa yung mga lalaki natin, lalaki. Sana po ito, nagkakalimit ka pag Sabado, tulong konti. 4. In Jesus was life. Sabi yan, kay Jesus ay ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng tao. Ano rin meron sa Panginoon? Dahil siya ang source, dahil siya ang creator, ang source ng lahat ng bagay, so sa kanya rin nanggaling ang buhay. At yung liwanag ng buhay. Maraming tao may buhay physical, pero walang buhay spiritual. Kaya brown out ang buhay nila. Wala sa liwanag ng Panginoon. Yan sa pag Friday, di ba? O pag Sunday, may excitement ka ba? Para makinig ng Word of God? Sumamba, maglingkod? Not for anything else. Siyempre, iniisip mo yung family mo. Teka, leader ako. Kaya magsimba ako. Kaya inaakay yung pamilya. Pero more than that, meron akong Diyos na dapat pasalamatan. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Lagi ko siya sabi sa inyo, wala akong utang na loob sa inyo at wala rin kayong utang na loob sa akin. Pero lahat tayo may utang na loob sa Panginoon. Hello? Kasi yun ang isang nasalita sa mga Pilipino, yung utang na loob. Diba? Kaya dahil sa utang na loob niya, maraming nakakasala. Nagkakasuhulan, nagkakalagaya, lalo pag panahon ng eleksyon. Hindi lang natulungan ni PBBM si Chavit o sa Mamalo. Kasi ganun ang politics eh. Tulungan ka. Tulungan. Tapos pagka nanalo, nag-expect ng kapalit. Huwag mong kalimutan, utang na loob. Ang magulang may tungkuling palaking alagaan ng anak. Pero wala rin utang na loob ang mga anak sa magulang.
Sang-ayon po ba kayo sa akin doon, mga parents? Dalawa, dyan po ba tayo? Sang-ayon po ba kayo doon? May utang na loob ang mga anak natin sa akin. Hindi dahil sa akin, ha? Hindi ka makakatapos sa pag-aaral, ha? Wala ganun na muna. Wala kang mamadahin sa akin. Ano bang mahiyaman? Mula sa araw to, tinatakot kita, lumayas ka lang. Yung prodigal son niya, di ba? Ayaw talaga na magulang. Tino mo. Binigay niya ng tinda. Si Bunso, pasaway eh. Ha? Dapat yung mga bunso, hindi pasaway. Hindi dapat iskol. O sige, tino. Napakama ng buhay. O, mabuti na lang. Na na-marianize yung Malaysia. Naghihintay pa yung tatay niya, pero sabi niya, hindi na para sabihin niya, anak mo ko. Kaya tatay, ha? Anak mo pa rin ako, ha? O utang na loob, kita niyo, bumalik ako, ha? So, yun. Salamat kayo, bumalik pa ako. May tungkulin ang magulang, gabayan naman. Kaya nangyari doon sa di ba? Sa rally yung nakaraan. Dami pinobeta. Tapos iiyak-iyak sila. Talagang bibig sila doon. Bakit hindi yung ginawa? Kahit naman ikaw ang pulis maximum tolerance lang. Hawawa din yung mga pulis. Hawawa din yung mga pulis. Meron doon na halos ewan ko, na-opera ba yun? Pagdating tinamaan daw sa ulo ng pato. Yung isa dito, na-opera. Dalawa. Marami talaga puro yung isa doon pulis sabi nung isang pulis na yung tinamaan pala, yun yata yung tinamaan sa ulo. Sabi niya, nakita niya yung isang matandang pulis. Kinopera niya, sige, sabi niya, mauna lang kayo, tumakas na kayo kasi kakano. Tumakas na ako ng bahala rito. Kinopera niya, hindi nakatakbo. Siya naman yung kinuyo. Mabuti lang, meron isang babae na pumutesta, nakasama ng nakaitin na yun, yung mga kapatid. Sabi niya, tinulungan siya na tumakas at tumakbo ka na. Talagang hindi niya akalaing magbuhay pa siya kasi talaga daw sa dami ng kuyo talaga. Hindi niya akalaing mabubuhay pa siya talaga. Tapos yung nakakulong, iyak. Ganit pa yung mga magulang. Paano mo sinusap? Karapatang pantao. Kayo mga pulis yan. Palabasin yung mga anak mo. Itiga sa ulo. Hindi ng mga anak mo, mga magulang. Yung mga yung sumama doon, huwag yung sabihin hindi nyo alam yung gagawin nyo doon. Nahihila lang sumama, hindi nyo. Alam mo kung ano yung papasukin. Mga gangsta, mga gengling, mga gengling na tinatawag mo. Ha? Mga gengling, gengling. Ha? Youngsta na po. Ha? Youngsta. Supaklay daw ng pasimulo. Mabuti na, nasa Neves ito. Baka itong mga ito, sumama rito. Durado Dami mga bugok na kabataan yun Masarap-sarap mabuhay. Mag-aral ka lang, maging masunurin ka ng anak, maging magana ka sa magulang, maging magana ka sa pamilya. Yung mga ganyan kalokohan, wala kayong panahon dapat sa ganyan. Ha? Nakikinig ba kayo? Mga boyfriend, girlfriend, wala kayong panahon dapat yung sa mga ganyan. Bakit? Bakit hindi? Wala kong panahon dapat dyan sa mga ganyan. Kasi nga, wala pa naman yung trabaho. Wala pa kayong trabaho.
kayo ng mga underwear yun, hindi kayo nahihiya. Kasi, kay Jesus ay ang buhay at ang buhay ay liwanag ng tao. It's the Word of God, Creator, the Father, full of grace and truth. Ito, gusto ko eh. Sinabi niya sa verse 40. Sabi yung verse 10, no? Sabi ni Juan na sumulat. Jesus was in the world at ang mundo ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at ang mundo hindi siya nakikilala. Baka nandito ka na nga sa baptist, hawak ka na ng Bible na baka ka ngayon, baka ka pa rin merong yung katarata, yung mata mo, spiritual katarata, spiritual blindness. Ganyan ang mga Hudyo eh. Pero yung kadakilaan ni Kristo, nakita nila, pagaling, pagkain. Pero mula noon hanggang ngayon, bulag pa rin ang majority ng Hudyo. Pero sila, unang nais ng Ama ng Panginoon Jesus na maligtas. Sa kanilang agalan ang Bible, kumbaga eh. Yung pagkalat ng Kristyanismo sa kanilang nagsimula. Kapalan tayo, dinalan tayo ng Bible ng Pilipinas. Kaya meron tayong freedom. Dinala sa atin ng Amerikano, hindi ng Kastila. Ang Katoliko ang dinala sa atin, hindi ang Kristiyano. Hindi ang Bible. Hindi pinamano sa atin ng Kastila o ng Katoliko ang Bible. Meron mga masipag, kaya nga pinagpala ng Diyos ang ang West ang kanlurang bansa. Yung Bible natin King James, England. Noon, mga Bible natin nation pa yan. Pero ngayon, hindi na. Ang Amerika, tinanong kami, bakit pinagpapala pa rin ng Diyos ang Amerika? Lalo si Trump ay presidente nila ayaw. Isa lang yung bakit. Marami pa rin mga churches doon, Baptist man o hindi, na may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa Bible, sa pamilya, may pagmamahal sa misyon. They produce Bible and nagsusupply sila ng libreng Bible sa Pilipinas o sa buong mundo, pati mga papasay. Bukod pa sila nagbibigay ng support sa mga missionary sa buong mundo. Yan ang Amerika. Meron silang, kumbaga, talagang yung mga churches ng Baptist sa Amerika. Meron silang nilalaan na tulong sa mga misyonero, sa mga pamilya o churches sa buong mundo. Sa verse 16, at ang kanyang kapuspusan ay ating tinanggap. Ang biyaya, para sa biyaya, ang kapuspusan ng Panginoon ay ating natanggap, sabi ni Juan. Kapuluan, o baga nabusog sila ng biyaya mula sa langit. Hindi lang biyaya ng pagkain pisikal, o material na kayamanan, kundi yung biyaya at kapuluan ng kadakilaan ni Kristo. Sino siya at yung mga dakilang plano niya sa tao. Ang batas ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Pero ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng Kristo. Yan ang ayun pa ng tao. Wala pang nakakita sa Diyos sa anumang ako. Ang tanging buktokan, siya nakapili ng Ama, noon pa man, bago sa ibang tao, hindi pinakilala ng Panginoon
reason why Christ came ay para ang biyaya at katotohanan ng langit ay ibahagi niya sa mundong ito. Biyaya ng kaligtasan, katotohanan ng sino ang Diyos, at ang tamang relasyon sa Diyos, pati na rin po ang tunay na Ama. Ang tunay na Ama. Isa shows His love and concern by becoming flesh and dwelt among us. Jesus' first miracle. Ano mga matutunan natin dito, lalo kay Maria? Dami natin matutunan dito pag-aaral. Si Cristo at si Maria. Paano pinakita ng pag-ibig? Kay Maria. Kanya sa lupa. This shows His power by walking the wine at the wedding in Cana. Dito nagpapakilala ng Panginoon na kanya kapangyarihan na hindi niyang masarap na alak. Actually, at nakatala sa ito sabi nga nung mga kasama ngayon, wala at tumakas sa Tapos sabi ng nanay, ito, masakit ba yung sabihin ko ha, para ang dating may mapapil. Ha? Dating kasi, natural, nanay kasi. At sa verse 1, tatlong araw may kasal. At ang nanay ni Jesus, umating doon, sila. And the heart of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. Nakala siguro para si Maria doon, no? Umating, umumbitan. Pero pinatawag niya yung anak niya at yung mga alaga sa kasal. Pinatawag na pa Jesus at yung mga alaga niya. No? Verse 3. At nung sila yung mga ilangan nga ng wine, naubusan. Ang sabi ng nanay ni Jesus, wala na sila, anak, wala na sila.